Only 102.9 DYNS FM, your radio. From pop to rock to OPM, pati na rin balitang bago. Maririnig ninyo mula sa muling ito. Halina tumutok sa stasyon na to. Di na't tayo'y kumonekta, makinig sa musika, kwento at programa. Kaya tumutok na sa kwento ng iyong buhay. Tune in at pakinggan ang pinakamahusay programa ng Huni. Magandang araw sa ating mga tagapakinig sa tahanan, sa trabaho o sa biyahe pa man yan. Nasaan man kayo, ihahatid namin sa inyo ang kwento nga antig sa inyong mga damdamin. Kwento ng totoong buhay na magbibigay aral, magbibigay motibasyon at inspirasyon sa ating lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay hango sa totoong buhay mula sa isang miyembro ng LGBTQ community na naging matagumpay sa kabila ng hamon sa buhay. Mukhang nakaka-excite naman ang kwento ng ating sender ngayong araw. Kaya nga, Beshi, di na ako makapaghintay kasi 'di ba, bumuboses na ngayon ang ating mga kapatid na LGBTQ+A. I know, Beshi, isa nga dito ang ating sender ngayong araw. Kaya ito na, tungayan na natin ang kwento ni Mickey Candelario na pinamagatang Corona. Dito lang sa Devcom Files. Kwento ng buhay mo, inspirasyon ko. Halina't ating tungayan ang nakakaantig na kwento dito lang sa Devcom 5. Good day everyone! Ako po ay si Mickey Candelario o mas kilala sa aking komunidad bilang Mickey Marie Mercado. I am 23 years old at nakatira sa Barangay Bugco, Mondragon, Northern Samar at isang proud transgender teacher sa ating probinsya. Bago ko makamtan ang tagumpay ko sa aking propesyon, marami akong pagsubok, personal battles, at lalong-lalo na ang mga rejections ng tao sa pagtanggap sa akin sa trabaho na aking propesyon. Ngayon, hayaan niyo pong ihayag sa inyo ang storya ng aking buhay. Bilang isang bata, marami tayong mga bagay na hindi pa natin lubos maintindihan. Ang alam lamang natin ay maging masaya, maglaro at humanap ng mga bagay ng pagtutuunan natin ng atensyon. Sa aking pagkabata, alam kong nakitaan na nila ako nung pagkakaiba sa mga batang lalaking kasing edad ko lamang. Sapagkat mas gusto kong manood ng mga DVD tape ng mga Barbie, fairies, mermaids, o mga palabas na kung saan ang pamangkida ay mga babae. Mas gusto ko ring makipaglaro sa mga pinsan kong babae kaysa sa mga kababata kong lalaki. Madami din akong gusto o hilig na makikita lamang sa mga babae. Yung pala ay ang simula ng aking pagtuklas kung sino at ano talaga ako bilang isang individual. Oy, Mickey, tara, nood na tayo ng basketball. Nagsisimula ng liga sa court. Sira, sa amin siya sasama. Mikey, may bagong tape kami ng Barbie. Binili ni Mama kanina. Tara na! Oh, naku, hindi ako pwede ngayon. Ako lang bantay sa bahay eh. Next time na lang. Ah, sige, una na kami. Sure ka ah? Sige, bye-bye! Anika! Siyempre, sa'yo ako sasama. Maganda ba yan? Oo naman, mas maganda pa sa'yo. Sa aking elementarya, nagpatuloy ang pagtuklas ko sa aking pagkatao. May mga bagay akong nararamdaman na hindi naman normal na maramdaman ng isang batang lalaki. Doon ko unang nalaman ang tinatawag nilang bakla. Isang label ng mga taong alam niya kumilos
at hindi lalaki kung umasta. Okay, it's already time. Okay, class, dismiss. Bridget, bilisan mo na dyan. Baka maunahan pa tayo ng pwesto sa harapan. Andito na. Alam ko namang maraming taong pupunta doon. Takbo na lang tayo. Bakit? Saan kayo pupunta? Di mo ba alam? May patimpalak ngayon sa kabilang kanto para sa mga kabaklaan. Manunod kami nitong si Bridget kasi balita namin maganda raw. Ha? Bakla? Oo, yung mga lalaki nagbibihis babae. Bakla? Sumama na lang kaya kayo. Tara, Mickey. Natakot ako nang malaman ng aking pamilya. Kung kaya ay mas pinili kong magpanggap at intago ang aking sarili. Coming from a Christian family, ganun na lamang ang takot ko na malaman nila ang tungkol sa pagkatao ko. Kung ano ang kanilang sasabihin at kung ano ang kanilang magiging reaksyon. Kung kaya ipinagpatuloy ko ang aking pagpapanggap at pagtatago dahil sa takot na nararamdaman ko sa aking dibdib. Nung tumungtong ako ng high school, ay doon ko lubos na nakilala ang aking sarili. Unti-unti kong hinayaan ang aking sarili na makaramdam ng kalayaan kahit man lang sa loob ng paaralan. At muling itatago ang tunay na ako sa tuwing uuwi ako sa aming tahanan. Hindi biro ang takot, kaba, at ang aking pagpapanggap sa loob ng maraming taon. Ngunit alam kong balang araw ay darating din ang punto ng buhay ko na kailangan kong palayain ang aking sarili sa takot na aking nararamdaman at maihayag ko ang bukal sa aking puso at isipan kung sino at ako sa aking pamilya. Ito ang kauna-unahang pagsubok na dapat kong mapagtagumpayan. Mickey Marie, may lipless ka tsaka foundation? O, ingatan mo yan ha. Evan yan. Bukas mo na lang sa uli. Alam mo naman, baka madyumbaga, Kesh. Naku, Mickey, hanggang kailan ka ba magtatago? Try mo na kayang aminin na magkaalaman na. Nang tumutong ako sa kolehiyo, ay pinaglabanan ko ang takot, kaba at pagpapanggap na aking ininda sa loob ng maraming taon. Walang takot ako at malayang inihayag sa aking pamilya ang buong katotohanan kung sino ako bilang isang individual. Ganun na lamang aking tuwa at ginhawang aking naramdaman na tila ba mistulang nabunutan ako ng tinik sa aking dibdib nang maging magaan at puno ng pagtanggap na ako ay kanilang inintindi at niyakap. Sa kolehiyo ko unang sinubukang sumali sa mga beauty contest o ang patimpalak ng pagandahan at patalinuhan sa mga katulad naming miyembro ng LGBT community. Doon ko din naramdaman ang labis na kasiyahan at self-fulfillment sa tuwing papalakpakan at hisiyawan ako ng mga manonood sa pagsampak ko sa entablado. And our Miss Gay Pangkalawakan second runner-up goes to Miss Mickey Marie Mercado! Ang mula noon ay malaya ko nang naihayag at naipakita ang tunay na ako sa labas at sa loob man ng aming tahanan. Kung kaya't sinikap kong pagbutihin ang aking pag-aaral, sa gayon ay masuklian ko ang kanilang sakripisyo para sa akin. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, sa kabila ng palakpakan at palamuti at makukulay na ilaw, ngayon na lamang ang sampal ng katotohanan na hindi lahat ng tao ay may malawak na pag-iisip at pagtanggap sa aming mga miyembro ng LGBT community. Ang diskriminasyon at panghuhusga ng ibang tao sa akin at sa bawat miyembro ng LGBT community ay nakakapanghina. Dito ko lubos na isip at naintindihan na hindi lahat ng tao ay may bukal na kalooban at bukas na isip para kami ay intindihin, respeto at tanggapin.
Ngunit sa kabila nito, pinagtibay ako ng panahon upang labanan at matutunang tanggapin na ang ating komunidad ay malawak at ang panghusga at diskriminasyon ay di kailanman mawawala. Hindi ko hinayaan na maapektuhan ako nito. Pinagpatuloy ko lamang na panindigan ng aking sarili. Pinagpatuloy ko lamang ang pagsali sa mga patimpalak at beauty contest para sa aming LGBTQ community. Unti-unti kong binubuo at tinatayo ang pangalan ko sa aking komunidad. At kasabay nito ay mas lalo ko pang pinagbuti ang aking pag-aaral. Nakabuo ako ng pangalan sa pageant industry. Dala-dala ko ang aking bayan sa iba't ibang lugar na sinasalihan ko ng patimpalak ng pagandahan at patalinuhan. Ito ang nabigay sa akin ng labis na saya at oportunidad na tanggapin at ipagmalaki ako ng aking barangay. Ngayon na lamang ang aking tuwa na naging matagumpay ako sa aking passion o sa aking pagbuo ng pangalan sa pageant industry. Kasabay nito ay ang aking pagtatapos sa aking bachelor's degree sa Universidad ng Hilagang Samar or sa University of Eastern Philippines sa kursong Bachelor of Secondary Education, major in English. Cum laude. Congrats, May! Sa wakas nakatapos rin! Ay, nako, sinabi mo pa. Congrats rin. Halika, picture. Miki! Miki, anak! Ma! Congratulations, anak! Thank you, Ma. Ang tagumpay ko sa dalawang larangan na aking tinahak sa aking passion at sa aking propesyon ay ang tagumpay din ng aking pamilya. Itong tagumpay na ito ay nagbigay daan para makita ng ibang tao na kahit iba man ang aking kasarian, ay kaya kong gumawa ng paraan para maipakita na ako, bilang isang individual, mapaiba man ang aking kasarian, ay katulad din nila. May pangarap, kayang magpursige, at kayang makapagtapos. Nag-enroll ako sa isang review center na tiyak kong makakatulong sa aking pag-aaral at paghahanda para sa licensure exam. Ngunit, dahil sa kagustuhan kong kumita ng pera, ay mas inuna ko ang pagsali sa mga beauty pageants. Nasilaw ako sa kagustuhan kong kumita ng pera at sumampa at rumampa. Kung kaya ay napabayaan ko ang aking pagre-review. Oy sis, tara, rampa tayo. May pagandahan na naman mamaya sa kabilang barangay. Talaga? Saan daw? Ewan, basta rinig ko malaki-laki daw ang bigayan, mabubuhay na pati kapitbahay mo. Sira. Ano, G ka? Gina G! Noong araw bago ang examination, ginugol ko ito para magbasa. Magbasa na maraming mga papeles, na maraming mga libro. Dahil bukong akala ko, lahat ng iyon ay matututunan ko. Doon ko napagtanto na dapat pahalagahan ang ating araw at oras. Unahin ang mas importante at pagbutihin ang pag-aaral at paghahanda. Ngunit ang lahat ay huli na. Dumating ang araw ng exam. Hindi ako handa mentally, pero wala akong pagpipilian kundi ang sumubok. So I hope that you understand the instructions and parts of the Oh, look who's here. You're too early for the second batch of the examinee. Why are you late? Sorry po, ma'am. Okay, take your seat. Let me remind you that this exam is not just an ordinary exam you've taken before. This one is very important part to achieve your career, so you must take it seriously. Again, for those who arrive late, I will repeat the instruction to be fair to everyone.
you may start. Miss Candelario, wake up! You only have 20 minutes left to finish your professional exam. Habang naghahantay ako sa result ng licensure examination, ay minabuti kong maghanap ng trabaho at minabuti ko ding sumali pa ng iba't ibang patimpalak para makapag-ipon. Nung dumating ang araw na paglabas ng result, kabadong-kabado ako at hindi ako mapakali. Sa mundong mapanghusga, karaniwan sa atin ay naghahangad ng pantay na pagtrato at pagnanais na matanggap sa lipunan. Pero, nakakapanghinayang masaksihan ang mga pagkakataon na hindi patas na pagtrato sa mga individual batay sa kanilang sexual na oryentasyon. Ngayon, hatid namin sa inyo ang isang kwento na nagbibigay liwanag sa kahalagahan ng pagtanggap at pag-unawa sa ating kapwa-tao. Kilalanin si Divine, isang transgender na niyakap ang kanyang tunay na pagkatao at ipinagmamalaki na maging miyembro ng LGBTQ+ community. Uy, Girlash! Nakikita mo ba yun? Where ba, Girlash? Yun bang papabol over there? Ang pogi, ha? Ay, kala ko ba malabo mata mo? Ikaw talaga, Pagfafa, ang linaw ng mata mo. Ito naman, asan ba dyan? Girl, ayan o, nasa may gilid mo. Yan o, tingnan nyo, isang etsaserang palaka na akala mo isang Diyosa kung umara. Bakla naman. Excuse me, pinag-uusapan niyo ba ako? Look at yourself, girl. Ang tsaka-tsaka, ang brusko ng katawan mo, tapos ganyan ka kung manamit. Oh my gosh, hindi ka ba nahihiya? Oh my gosh, girl, true. Ano naman ngayon kung bakla ko? At anong salot, sakit ba kami para pangdirian? Ang dami mong hanash, girl. Ikaw na! I am who I am at karapatan kong ipahayag ang aking sarili ng totoo. Sino kayo para humusga at tumikta para sa akin? Mahalagang tandaan na ang bawat isa sa atin ay nararapat na igalang anuman ang kanilang sexual na oryentasyon. Dapat tayong manindigan upang lumikha ng isang inklusibo at pagtanggap sa bawat isa sa atin. Tayo, bilang isang komunidad, ay dapat nasuportahan ang isa't isa at ipagdiwang ang mga natatanging katangian na bumubuo kung sino tayo. Sama-sama, maaari tayong lumikha ng isang mundo kung saan ang lahat ay nakadarama na ligtas, minamahal at tinatanggap kung sino sila. Yakapin natin ang pagkakaiba at itigil ang anumang unyo ng diskriminasyon. At muli na namang nagbabalik ang ating programang DevCom Files. Kwento ng buhay mo, inspirasyon ko. Mukhang nakaka-intense naman ang mga pangyayari sa buhay ni Mickey. Sa tingin mo, Beshi, makakapasa kaya siya? Yan ang aabangan natin. At meron pang mga nakakagulat na mga pangyayari na talaga namang dapat nating tutukan at mapakinggan. Yay! Narito na ang ikalawang bahagi ng istorya ni Mickey. Can't wait, Beshi! Eto na! Eto na! Labis ang aking tuwa at taginhawang naramdaman. Napaiyak ako at napayakap sa aking mama. Okay, let's go. Mickey! Mema, nakapasa ka! Talaga? Matapos iyon, ang akala ko ay mas madali nang makapag-apply ng trabaho dahil may lisensya na. Ngunit hindi pa pala. Dito ko napagdaanan ang isang masakit na experience sa pag-apply ko ng trabaho bilang isang transgender teacher. Nagnanais lamang magbahagi ng knowledge sa mga estudyante sana. Kasama ko ang aking best friend na isa ring transgender teacher. Naglilibot kami sa Katarman at naghahanap ng mga school, naghahanap or nag-hire ng mga bagong teachers. At itong Catholic school na ito ay minabuti naming puntahan at sumubok na mag-apply. Ang tagal naman dumating ni Bakla. Babiyahe pa kami papuntang Katarman. Eto na, Mario. Nakapa kasi ako ng poops na bukas. Sabi nila, swerte daw yun. Anong swerte?
Mabaho. Swerte. Sabihin mo malas. Mukhang mamalasin tayo ngayon. So you are Mr. Candelario, right? I've seen your papers and so far, it's all good. Your credentials, performances, and you've also attended seminars. Yes, ma'am. But, as what our principal said, as you can see, you are applying for teacher in a Catholic school, which means we are very strict in terms of the character we are showing in our students. And in your case, we are sorry to tell you, but masyado kang halata, and we are concerned about students' perception. Doon ko napagtanto na kahit pala ang mga taong malapit sa Diyos, minsan sila din ang mga taong masakit kumuhusga. Minsan sila din yung mga tao mas higit pa kung trumato sa aming mga miyembro ng LGBTQ community. It was a heartbreak, really. Coming from a person of growth. Matapos ang experience na yon, ay pinahinaan kami ng loob. Ngunit gayon pa man, alam ko na hindi yun dahilan para sumuko. Kaya I started to seek more for professional growth and individual development. Nag-enroll ako sa aking postgraduate studies at kinuha ko ang programang Master of Arts in Language and Literature. Nag-aral ako, nag-earn ng units, at tatapos ko ang required units para sa program na iyon. Na-exam ako ng aking comprehensive test, at luckily, ay naipasa ko ito. At ngayon, isa na akong car holder. Kung ma-earn ang aking ang aking postgraduate units at makapasa sa comprehensive examination, ay minabuti kong mag-apply ulit ng isang trabaho. Ngunit yun din ay isang experience ng diskriminasyon na galing mismo sa isa ding miyembro ng LGBT community na siyang namamahala sa institusyon na iyon. Nang dumating ang oras ng final interview, papunta sa mismong tao or sa mismong nakahawak sa institusyon na iyon, na isa ring miyembro ng LGBT community, doon ko lubos na naranasan ang grabing diskriminasyon na nagmumula mismo sa loob ng umbrella ng LGBT community. Hindi lahat ng miyembro ng LGBT community ay marunong rumespeto sa kapwa nila miyembro. Isang dahilan lang ayaw niya. Ayaw niyo magturo kami dahil mahaba ang mga buhok natin. Gusto niya na magdamit kami pang lalaki. Gusto niya na ipresenta namin ang aming sarili na lalaki. There are concepts in education wherein we let our students be comfortable on how they present themselves in our classroom for them to have an effective learning. Ako ay isang tao naniniwala na pag hinayaan mo ang isang tao na i-express kung sino at ano talaga siya, hanggat wala siyang ginagawang masama, that person will definitely bring the best out of him or herself. And I know that if I am comfortable with how I present myself, I will be able to educate my students at the best of my ability. Pero ito ang hindi niya nakita. Mickey girl? Oh, bakla. Lika, pasok ka. Nung balita. Ito, feeling betrayed pa rin dun sa na-applyan natin last week. Kaya nga, hirap makamove on. Pero balita ko may hiring daw sa Katubig ngayon. Gusto may try? Ang layo, pero di naman pwedeng hanggang pageant na lang tayo. Matumal.
Ito ay isang sampal sa akin na hindi lamang nagmumula ang diskriminasyon sa komunidad kung saan galing ito sa mga straight individuals. Ngunit ang diskriminasyon, mas lalong masakit, ay galing mismo sa mga miyembro ng LGBTQ community na hindi kayang respeto at tumanggap sa kapwa nila. That was the day that I realized that not all professionals are professionals in manners or in behavior. Magmula sa isang growth, a woman of growth, na ginudge kami bilang isang tao dahil ayaw nilang tumanggap sa halata. Ironic. At mawala din sa isang miyembro ng LGBT community na inaasahan naming makakaintindi sa amin, ngunit siya pa mismo nagdiskrimina. Sa isang kondisyon na babaguhin namin ang sarili namin para lamang makapagtrabaho at makapagturo. Those are discrimination that really brought me heartbreak. Ngayon habang sinasabi ko sa inyo, naluluha ako. That was a very painful experience. A very painful memory of mine. Nagtrabaho ako sa PSA, kung saan buong puso akong tinanggap. Kung ano ako, as long as I am doing my job, my responsibilities, wala silang problema kung sino at ano ka, at kung paano ka manamit, at kung paano may presenta ang iyong sarili sa komunidad. And that I salute them. Kasi they provide opportunities for individuals like us who are members of the LGBT community. Matapos ang mga incident din iyon at mga experience na iyon, ay mas minabuti kong mag-focus sa passion ko. My passion became my source of income. Sa isang buwan, halos araw-araw kaming may laban. Hindi man lahat ng gabi para sa amin or para sa akin. Ngunit laking pasasalamat ko dahil meron pa din akong nakukuhang award at nakakapwesto pa din. Meron din namang mga buwan na kung swerte ka, kagaya ko, na magmula sa buwan ng Agosto 2022, from August 2022, sa buong buwan na iyon, ako ay laging nananalo. At pag nakapag-ipon-ipon, minsan sa isang buwan, malaki na ang 20,000 or higit pa. At laking pasasalamat ko dahil sa mga panahon niyon na wala akong trabaho. I was able to provide for myself. And sometimes, even provide for my family. And that time, my only source of income was joining beauty pageants. It became my bread and butter. And from there, I was able to build my own name. Nung nag-aaral pa ako, nagsisimula na ako nabuhuin ang pangalan ko bilang isa sa mga miyembro ng LGBT community, a transgender woman who is a pageantist enthusiast. And then I took my comprehensive examination. This 2023. And luckily, I passed. And now a card holder. Well, I was applying for teaching position. I was able to become a learner support aide for 9 months. Provincially, this is an opportunity given by the Division of Northern Samar and with the help of ever-generous Honorable Paul Daza. And laking pasasalamat ko sa oportunidad na binigay nila. For 9 months,
Nagtrabaho ko as a learner support aide. I did my best para sa role ko and even applied again for the ranking for teacher applicants. Sinigurado ko na mag-earn ako ng malaking puntos para mas maging mataas yung rank ko at para mabigyan na ako ng item. For how many years I've been waiting for an item kasi ang hirap. Sumubok ako and took the risk. May takot, may kaba, but andoon din yung excitement dahil alam ko sa sarili ko na kaya ko at alam ko sa sarili ko na mag-earn ako ng malaking points dahil pinaghandaan ko to. After the ranking, at paglapas ng mismong result, for my junior high school and my senior high school teaching application for ranking, I both passed and earned large points. And I'm lucky enough na the risk that I took was worth it. I am lucky enough that the new Schools Division Superintendent was a kind-hearted person who listens to your story, not your background, not your connections. He just listened to your story, your experiences, and of course your qualification. Kung qualified ka na makapasok bilang isang teacher, kung handa ka na ba na magturo, I'm lucky enough na intindihan niya ako. I'm lucky enough na isa ako sa mga napili niya na bigyan ng item. I am lucky enough na kahit siya mismo na isang taong may mataas na katungkulan, na kaya niyang umintindi na isang tao, na isang kagaya ko, isang applicant, isang transgender teacher. At binigyan niya ng opportunity para makapagtrabaho at maging isang permanent teacher. And that for me is a big thing. It gave me hope na hindi lahat ng mga tao may katungkulan. Hindi lahat ng mga tao may kapangyarihan. Hangad, pahirapan ako bilang isang transgender individual dito sa ating probinsya. Hindi lahat ng may kapangyarihan ay hindi nakakaintindi. Meron din mga taong kaya kang intindihin, kaya kang tanggapin, at mas lalong-lalong titingnan kung ay iyong kwalifikasyon, himpi o sino ang iyong koneksyon. And this is my success story. Hindi man sa katagalan ng pagtuturo bilang isang transgender teacher dahil bago lamang ako. Ngunit sa kapila ng aking mga pinagdaanan, sa kapila ng pagsubok, sa kapila ng mga personal battles sa challenges na nalampasan ko. Sa hulit-huli, may mga tao pa din nasa katungkulan, ngunit marunong umintindi at magtikay ng halaga sa kagaya ng isang miyembro ng LGBT community. Lagi nating tatandaan na ang ating kasarian kailanman ay hindi nagiging dahilan para tayo ay hindi mabigyan ng opportunity para makapagtrabaho at para malayang maipagkita sa ating komunidad o sa ating society kung sino at ano tayo bilang isang individual. That even though we differ in our gender identity and how we present ourselves as individuals in our community, we still deserve a place and deserve the equal opportunities, especially for job opportunities.
to persons like us, especially the transgender woman dito sa ating probinsya ng Northern Samar. Magkaiba man tayo ng kasarian, magkaiba man tayo ng mga experience sa buhay, magkaiba man tayo ng paniniwala, lagi nating pangahawakan at pakakatandaan na habang tayo ay nakaapak sa iisang mundo, habang tayo ay kumakain ng parehong pagkain, mapamahirap man o mayaman, o palalaki man o babae, mapaiba man ang iyong kasarian, maging bakla, tomboy, transgender woman, kung ano ka pa man. Lahat tayo ay pantay-pantay. Lahat tayo ay may karapatan mabuhay ng malaya sa diskriminasyon, sakit, at sa panghuhusga ng ibang tao. Basta't lagi mo lang tatandaan na ikaw ay maging mabuti. Kahit na sa mga tao, hindi naging mabuti sa iyo. Success, for me, are the learnings that I have learned in the very beginning of my life. From the very beginning of exploration, of wanting to know myself as an individual. Wala sa pagkabata hanggang sa mas makilala ko ang aking sarili kung anong talaga ako. Ang pagtatagumpay ko sa mga pagsubok na aking pinagdaanan at ang aking mga natutunan. This is success for me. Ang ating tagumpay ay hindi nakasalalay sa pagkamit natin sa mga mithi natin o sa mga pangarap natin. Ang ating tagumpay ay nasa sa iyo pa din. Ang ating tagumpay ay kung paano mo tanggapin ang hamon ng buhay. Ang ating tagumpay ay kung paano ka matuto sa bawat pagkakamali at sa bawat pag-iyak, pagkadapa sa mga pagsubok na ating pinagtataanan. Our life is full of challenges, but those challenges are not there to make us weak. Rather, they're there to make us the best version of ourselves. Hinahanda tayo ng ating buhay o hinahanda tayo ng mundo para sa isang oportunidad na para talaga sa atin. Isang miyembro ng LGBT community, isang transgender woman teacher ng DepEd na nabigyan ng oportunidad para magbahagi ng knowledge, skills at karanasan sa aking mga estudyante. Para magbigay aral at maging bahagi ng kanilang pagtuklas sa kanilang mga sarili. This is my story. At umaasa ako na kahit konting aral ay may natutunan kayo. At umaasa din ako na mas lalo pang lumawa ang iyong pag-iisip at pag-intindi sa katulad kong miyembro ng LGBT community na kahit iba man ang aming kasarian, kung kaya ng isang lalaki, kung kaya ng isang babae, kayang-kaya namin din itong gawin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at muli, lagi nating tatandaan na maging mabuti sa lahat. Maraming salamat po. Napakinggan po natin ang natatanging istorya ni Mickey Marie Mercado. Sana po ay marami tayong nakuhang aral mula sa kanya. Yun na nga, Beshi. Lodi na talaga to si Miss Mickey. Nakaka-proud. Kaya imposible na tayong pulot of the day ngayong araw. Ikaw, Beshi, anong pulot of the day mo na may share mo sa ating mga tagapakinig? Pulot of the day, well, for me, Beshi,
Hindi masusukat sa kasarian ang pagkatao ng isang individual, kung paano tayo tingnan ng lipunan, kung katanggap-tanggap ba ito sa kanila. Hindi ibig sabihin na gano'n na rin dapat natin tingnan at ipakahulugan at ipamuhay ang ating mga sarili, dahil ikaw mismo ang magdadala ng sarili mong korona at tagumpay. Siyempre, nagpapalakas din ng loob yung mga taong tanggap tayo bilang kung ano tayo ngayon, lalo na ang ating pamilya. Ako naman, Beshi, siguro ang pulot of the day ko, ito Beshi, ang pulot of the day ko ay ang tunay na sikreto sa tagumpay ay pagsisikap at patuloy na pagbangon sa bawat pagkakamali. At dyan po nagtatapos ang programa namin ngayong araw. Abangan ulit kami bukas sa parehong oras upang mapakinggan ang mga natatanging kwento ng totoong buhay. Dito lang sa DevCom Files. Ako nga pala si DJ Rika. At ako naman pala si DJ Hazel. Kwento ng buhay mo, inspirasyon ko. Isang gayang naglalakad sa kalye nang may lalaking dumaan at sumigaw. Uy, babae may lawit! Hindi siya pinansin ng gay at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ako makapaniwalang sinabi niya yun. Narinig mo bang tinawag ka ng lalaking iyon? Oo, napakasama. I feel so violated. Ito ay nangyayari sa akin sa lahat ng oras eh. Ano ang gagawin natin dito? Hindi ko alam. Mahirap magsalita laban sa catcallers dahil madalas nilang nararamdaman na may karapatan silang sabihin ang anumang gusto nila. Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Ito ay kapag ang isang tao ay gumawa ng mga hindi gustong sexual na komento o kilos sa isang estranghero. Maaaring mangyari ang catcalling kahit saan, ngunit ito ay karaniwan sa mga pampublikong lugar tulad ng mga kalye, parke at pampublikong transportasyon. Ang catcalling ay maaaring nakakahiya at nakakatakot para sa biktima. Maaari itong magparamdam sa kanila na hindi ligtas at hindi komportable. Ang catcalling ay isa ring anyo ng karahasan dahil ito ay hindi makatao at diskriminasyon sa mga kababaihan pati na rin sa LGBTQ+ community. Kung na-catcall ka, ang pinakamagandang gawin ay huwag pansinin ng catcaller at magpatuloy sa paglalakad. Wala kang dapat itugon sa kanila. Kung sa tingin mo ay ligtas ka, maaari mo rin sabihin sa catcaller ng huminto. Kung ikaw ay nasa panganib, tumawag sa 911. Ang catcalling ay sexual na panliligal. Kahit kailan, hindi ito okay. Babae man o lalaki ka, LGBTQ+ at iba pa, ikaw ay mahalaga. Babae o lalaki ka, pareho lang dapat ang turingan. Pantay na karapatan, di dapat pinagkaitan. Sa edukasyon, walang puwang dapat ang diskriminasyon. Ngayon na ang panahon,